Panginoon po naming Diyos, salamat po sa magandang pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin. Narito po kami patuloy na mag-aaral ng iba't ibang kaalaman. Maanong bigyan mo kami ng liksi ng pag-iisip. Magiging mabilis nawa ang aming unawa sa aming pag-aaralan ngayon. Gayon din, patnubayan mo ang magtuturo ngayon. Ipagkaloob ang mabisang kasanayan at kasiyahan sa pagtuturo upang maunawaan namin ng lubos ang ituturo sa amin. Umaasa kami, ikaw ang aming makakasama sa buong panahon ng aming pag-aaral. Gawing mong masaya ang araw na to. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Bago kayo magsiupo, pakisaayos muna ang inyong mga upuan at pakipulot ang mga papel at cellophane sa ilalim nito. Maraming salamat. Panatilihin natin ang kaayusan na ito. Maaari na kayo ngayong magsiupo. Para sa attendance, inaatasan ko ang bawat leader na itala ang mga absent sa kanilang pangkat. Kanina, may nagpadala pala sa inyong kaklase ng sulat. Absent daw siya dahil tutulong siya sa bukid. Padadalhan ko siya ng module para sagutan niya sa kanilang bahay. Para sa ating house rules, narito ang video na ginawa ko. BTR please. House rules. Mga dapat tandaan bago magsimula ang klase. Una, makinig ng mabuti sa nagsasalita. Pangalawa, itaas ang kanang kamay kung may opinyon sa talakayan. Pangatlo, maaaring magtanong pagkatapos ng talakayan. Maraming salamat. At isa pa, makilahok sa talakayan at siguraduhing nag-i-enjoy habang ginagawa ang inyong gawain. Okay ba mga anak? Narito tayo ngayon para sa isang namang makabuluhang talakayan tungkol sa economics. Handa na ba kayong matuto? Ano pang hinihintay natin? Simulan na ang ating aralin. Magpapakita ako ng mga video clip at larawan na inyong huhulaan. Ang pangkat na makakasagot ng tama ang makakakuha ng puntos. Ano-ano ang apat na subsektor ng industriya na siyang paksa ng ating talakayan nakaraang linggo? Magaling! Ito ay pagmimina, pagmamanupaktura, konstruksyon, at utilities. Tungkol saan ang ipinakitang video clips? Tama! Street foods nga! Bigyan natin siya ng 3 palakpak. Saang subsektor ng industriya napapabilang ang pagkaing street foods? Ana, napakahusay mo. Pagmamanupaktura nga. Saang subsektor napapabilang ang gold bars, hikaw at kwintas? Jerry, ikaw ang sumagot. Magaling. Bigyan natin siya ng 3 palakpak. Tamang sagot ay pagmimina. Saan kaya nabibilang ang nakikita ninyo ngayon sa video clips? Paano nakakatulong ang industriya ng konstruksyon sa ekonomiya ng isang bansa? Tama nga, ito ay nagbibigay sa mga Pilipino ng trabaho mula sa skilled workers ng mga karpentero at electrician hanggang sa mga profesional tulad ng arkitekto at inhinyero. Salamat sa iyong sagot. Ngayon, dadako naman tayo sa gawaing 4 picks 1 word. Ang makikita ninyo ay mga larawan tungkol sa iba't ibang trabaho. Mayroon tayong larawan ng guro, doktor, engineer at mga pulis. Sa 4 na larawan na to, ano ang pagkakatulad ng mga ito na siyang sagot sa mga scrambled letters? Mahusay! Ang galing ninyong mag-isip.
Ito ay mga profesional. Ano kaya ang gusto ninyong propesyon or trabaho sa hinaharap? Bakit naman? Sino ang makapagbabahagi? Yes, Hana. Ang galing mo! Gusto ko ring marinig ang gustong propesyon ng iba. Sino pa ang makapagbabahagi ngayon? Yes, Abdul. Wow, napakahusay. Palakpakan natin siya. Punan ang mga nawawalang titik. Mula sa ipinakitang larawan kanina at ngayon, tukuyin ninyo ang pamagat ng paksang tatalakayin natin ngayong umaga. Pakahusay ninyo. Ang tamang sagot ay sektor ng paglilingkod. Ano nga ba ang mga inaasahan nating matutunan sa aralin natin ngayon? Pakibasa ninyo ang una, Group 1. Bigyan natin sila ng 3 palakpak. Group 2 at saka Group 3. Mayroon ba kayong gustong liwanagin mula sa layuning nabanggit natin? Kung wala, simulan na natin ang ating aralin. Paghawa ng sagabal. Ang talasalitaan nito ay pagtambalain ang salita sa hanay A at hanay B. Itaas ang inyong kanang kamay kung alam ninyo ang sagot. Melchor, magaling. Nakakatuwa naman ang inyong sagot. Ipagpatuloy mo yan. Ngayon, susubukan natin ang inyong galing sa pagkanta. Panuto. Aawitin ninyo ang awiting bayan na magtanim ay di biro. Gamit ang isang bola, ipapasa ninyo ito sa isa't isa habang inaawit ang nasabing awiting bayan. Kapag huminto ang audio na kanta, ang sino mang nakahawak ng bola ang sasagot sa ipapapakita kong larawan. Maliwanag ba? Umpisahan na natin. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di man lang makaupo, di man lang makatayo. Braso ko'y namamanhid, bewang ko'y nangangawit, binti ko'y namimitik sa pagkababad sa tubig. Paano natin naiuugnay ang paglilingkod sa salitang produksyon mula sa ipinakitang larawan? Tumpak. Ang paglilingkod ang gumagabay sa paggawa ng mga produkto. Maraming salamat sa iyong sagot, Ana. Sa umaga'y pagising, ang lahat iisipin kung saan may pananim, may masarap na pagkain. Braso ko'y namamanhid, bewang ko'y nangangawit, binti ko'y namimitik sa pagkababad sa tubig. Paano natin naiuugnay ang paglilingkod sa salitang distribusyon mula sa ipinapakitang larawan? Mahusay! Ang paglilingkod kasi ang gumagabay sa pamamahagi ng mga produkto sa mga tao. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di man lang makaupo, di man lang makatayo. Braso ko'y namamanhid, bewang ko'y nangangawit, binti ko'y namimitik sa pagkababad sa tubig. Paano naman natin naiugnay ang paglilingkod sa salitang kalakalan? Maraming salamat sa iyong sagot. Hindi kailanman uunlad ang isang bansa kung hindi ito nakikipagkalakalan. Sa makatuwid, kailangan natin ang tulong mula sa iba't ibang bansa at sa aking kapwa-tao. Ang mga salitang binigyang pansin natin kanina ay produksyon, distribusyon at kalakalan na tumutukoy sa konsepto ng sektor ng paglilingkod na siyang naging daan sa ating pambansang kaunlaran. Sa pangkalahatan,
Ang paglilingkod ay ang pagbibigay ng serbisyo sa halip na bumuo ng isang produkto. At your service, kagaya na lang ng isang pahayag na aking natutunan sa aking idolo. Sana all. Tingnan natin. Charan! Ayon kay Sir Dominador Morales, do what you love and love what you do and deliver more than you promise. Ibig sabihin ay mahalin mo ang ginagawa mo at nagpapasaya sa iyo. Hanapin mo ang trabaho na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at inspirasyon. Mas magiging masigasig ka, mas magiging produktibo at matupad ang iyong mga pangarap. Tweet-wew! Sa ating aralin, mayroon tayong mga tanong na dapat sagutin. Ano ang bumubuo sa sektor ng paglilingkod? Bakit kaya mahalaga ang bawat sektor ng paglilingkod sa pamumuhay ng tao? Ngayong alam na natin ang paunang impormasyon tungkol sa ating aralin. Oras na para sa pangkatang gawain. Bubuo tayo ngayon ng 3 pangkat. Magtalaga ng tagasulat, tagahanap ng impormasyon, tagapamahala ng oras at tagapagsalita. Hawak ko ngayon ang brown envelope na naglalaman ng materyales tulad ng visual aid, printed material script at stratehiya na gagamitin ninyo sa pagganap ng mga gawain. Kailangan lang natin ng isang representante na bubunot ng isang paksang tatalaka o sa inyong pangkat. Isasangguni ninyo ang gawain sa ating pamantayan. Sa pagmamarka ngayon, number 1, malikhain or creativity, 12%. Presentasyon pagganap, 15%. Content o nilalaman, 15%. Kaisahang pangkat ay 8%. May kabuuang puntos na 50%. Meron kayong 3 minuto ngayon sa inyong paghahanda sa nasabing gawain. Bago pala ang inyong presentasyon, gusto kong ipaalam na ang mga lumiban ngayon ay gagawa din ng kanilang localized video performance na naaayon pa rin sa ating paksa. Okay ba yun mga anak? Masasaksihan natin ang iba't ibang presentasyon ng bawat pangkat tungkol sa subsektor ng paglilingkod. Ano pa ang hinihintay natin? Tara na! Simulan na natin ang ating gawain. Tawagin ang unang pangkat para sa kanilang presentasyon na subsektor ng paglilingkod, transportasyon at komunikasyon. Kalingap! 1, 2, 3, 1, 2, 3, gila ang saya! Ano nga ba ang ipinamalas ngayon ng unang pangkat? Sige nga, Kenji. Mahusay! Ito ay tungkol sa transportasyon at komunikasyon. Ang transportasyon ay ang paglilingkod na nagmumula sa pagbibigay ng pampublikong sakayan. Ano-ano ang mga halimbawa nito? Tama! Nakakabangha ang galing ninyo sa pagbibigay ng halimbawa. Sasakyang panghimpapawid ang ginagamit na eroplano. Ang sasakyang pangkaragatan naman ay barko. At syempre, dito sa atin naman, sumasakay tayo ng bus, mayroon din tayong tricycle at single na mga motor. Ang pangalawa naman ay ang komunikasyon. Sa kasaysayan, ano ang makalumang paraan sa paghahatid ng mensahe? Sige nga, Robert. Mahusay! Ang ginagamit natin noon ay ang pagsulat ng liham. Yun. Ngunit ngayon, mga halimbawang ginagamit sa pakikipagkomunikasyon, meron na tayong bagong cellphone, at syempre, laptop at paggamit ng internet kaya tayo nakikipag-communicate sa ating mahal sa buhay. Oo or hindi. Tiyak bang makakarating sa mga mamimili ang mga produkto mula sa paggawaan? Sagot yan ay, oo. Isa sa kahalagahan ng komunikasyon sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayong tapos na ang unang pangkat, tawagin naman natin ang pangalawang pangkat ngayon para sa kanilang paksang imbakan at kalakalan.
salubungin natin sila ng masigabong palakpakan. Ang galing! 1, 2, ang galing-galing! 1, 2, 3, ang galing-galing-galing! Mga imbakan or warehouse. Ano-ano ang mga halimbawa ng paupahang bodega? Yes, Jerry. Magaling! Imbakan ng bigas, inumin, pagkain, soft drinks at iba pa. Bakit ito mahalaga sa paglago ng ating ekonomiya o di kaya ang pang-araw-araw na pamumuhay ng tao? Yes, Jerry? Mahusay! Ang kahalagahan ng imbakan ay tinitiyak na maayos ang kalidad ng produkto ng nagtitinda at maiwasan ang pagkasira ng kalakal. Ang pang-apat naman ay tinatawag na kalakalan. Ano-ano ang mga halimbawa ng online platforms na kalakalan na may kaugnayan sa pagpapalitan ng iba't ibang produkto na naging instrumento sa pag-unlad ng ating bansa? Wow, mahusay, Jen Lee! Online selling gaya ng Lazada, Shopee, TikTok at iba pa. Ang mga ito ay mahalaga dahil ito ang nagpapataas ng GDP o kita sa ating bansa. Ang ikalima, pananalapi. Ano-ano ang mga halimbawa nito? Dave. Tama. Mga institusyong pang-pinansyal tulad ng bangko, sanglaan, remittance, agencies, foreign exchange at iba pa. Bakit ito mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao? Yes, Romel? Tama, dahil ito ay nagpapasok ng dolyar sa ating bansa. Pang-anim, paupahang bahay at real estate. Mga paupahang tulad ng subdivision, apartment, condominium, at iba pa. Sino-sino dito ang landowner at mayroong boarding house? Tama, si Ma'am Gingging, Ma'am Cecil at Ma'am Ondalok. Kung kayo ay mag-aaral sa IPIL sa inyong senior high, magkano naman ang pinakamurang paupahang bahay kada buwan? Halimbawa, mayroon tayong 1,000. Magkano ang iyong gastos sa isang taon? 1,000 multiply by 12 sa isang taon. So, mayroon kang kabuuan na 12,000. Sa 2 taon naman, i-multiply lang natin by 2 ang 12,000. Mayroon kang babayarin sa 2 taon na 24,000. Alin ang mas nakakabuti ngayon? Pag-aaral sa senior high school dito sa inyong lugar or sa iba pang lugar? Tama, maging practical dapat tayo. Tulungan natin ang ating mga magulang para syempre hindi tayo sobra sa gastos sa ating pamilya. Maraming salamat sa inyong naging sagot. Muli nating balikan kung nakamit ba natin ang mga inaasahan nating mga matutunan sa umagang ito. Number 1, nailalahad ba ang iba't ibang subsektor ng paglilingkod at ang mga ginagampanan nito sa ekonomiya at sa bansa? Lagyan natin ng check. Nabibigyang halaga ba ang bahaging ginagampanan ng mga sektor ng paglilingkod sa ekonomiya at sa bansa? Check. Nakapagsasagawa ba ng gawaing magpapakita ng bahaging ginagampanan ng sektor ng paglilingkod sa ekonomiya at sa bansa? Yun, check. Mission accomplished. Oras na ngayon upang alamin at sukatin naman ang inyong mga natutunan. Answer it directly. Pwede din ninyong sagutin it through online sa pamamagitan ng link na aking na-upload sa group chat ninyo. Your 3 minutes will start now. Tulad din ng ibinigay ko sa inyo, mayroon akong naipasang link sa inyong group chat upang magkaroon ng access ang inyong mga kaklase na lumiban ngayon. Kung kaya, kahit na sila ay absent or lumiban, sinisigurado ko na hindi sila maiiwan ng ating talakayan.
Para sa inyong asignatura, mag-search sa internet at sagutin ninyo ang katanungan. Ano-anong mga ahensyang tumutulong sa sektor ng paglilingkod? Bago tayo magtatapos, mag-iiwan muna ako ng quote na aking na-download sa internet. Ang pag-aaral ay huwag pababayaan upang magandang kinabukasan ay ating makamtan. Ito muli si Sir Edmond Lozano. Maraming salamat sa inyo. Paalam!